Mga kapatid, kung sakaling magkakaroon ng gera, kailangan munang makipaglaban ng mga Pilipino bago dumating ang mga kaalyado. Mainit na usapan ngayon yan mga tol, pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag niyo rin kalimutan mag-follow and like. So meron tayong tatalakayin ngayon mga kapatid. Etong mensahe o pahayag ni General Bronner. Ang sabi rito mga tol, sa oras ng digmaan, Pilipino muna ang dapat lumaban bago dumating ang mga kaalyado. Sabi yan mga kapatid ni General Bronner. Ang sabi nga mga tol, dapat meron daw kakayanan ang mga Pilipino sa loob ng 30 days. 30 days ay isang buwan mga tol. Sa makatuwid, kailangan talaga natin ng puwersa. Kailangan talaga natin ng lakas. Kasi kung wala mga tol, baka 2 araw lang o baka 1 linggo lang wala na. Dapa na Pilipinas mga tol kung kukurakutin lang ng mga kurakot dito sa Pilipinas yung pondo na inilalaan para sa AFP. Eto problema, yung iba ayaw na nga magbigay ng pondo, binabatikos pa AFP natin. Binabatikos pa yung ating mga otoridad. Yun ang mahirap dun eh. Yun ang masakit doon mga tol. Tas akala mo naman sila ay mananatili rito magsisiliparan lang yan papuntang ibang bansa. Yun ang mahirap doon mga tol. Yung mga supporter nila na talagang diehard fans, diehard supporter, maiiwan dito mga tol. Yun ang masakit doon. Well, panoorin natin to ng sama-sama mga kapatid, no? Samahan ninyo ko at bigyan natin to ng reaction and commentary. Mula to sa UNTV News. Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. O baka naman meron pang magko-comment. Sinasabi lang ni General Bronner yung magiging senaryo. Hindi niya sinasabing magkakaroon na ng gera kasi yung iba mga tol advance mag-isip Pinangungunahan agad yung sinasabi ng general ganyan pala hindi naman pala natin ganyan. Ang daming sinasabi mga tol. Kinikwento niya lang o sinasabi niya lang yung mga magiging senaryo kapag ang Pilipinas ay napasabak. Ibig sabihin, kailangan maging handa kasi mga tol, walang bansa ni isa sa buong mundo ang hindi handa sa mga ganito. Lahat mga tol. Diba? And tinagal-tagal ng panahon, alam naman natin ang ating mga kasundaluhan talagang nakikipagbakbakan na. Diba? Sa mga rebelde. So meron silang kasanayan pagdating sa pakikipagbakbakan. Ipinagtatanggol nila ang kalayaan ng ating bansa. Ngunit, ibang tong senaryo na to. Bakit mga tol? Kasi hindi lang basta-basta rebelde mga kalaban. Ang kalaban mga tol, mga higante, mga malalaki. At talagang merong mayayamang modernong armas na kailangan tapatan, kailangan palagan kung darating ang senaryo na yon. Pero hindi sinabing mangyayari na to mga tol. Wag kayong advance masyado mag-isip. Okay? Sinasabi lang dito mga tol na kailangan nating tumayo sa sarili nating paa. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. O yan sinabi niya na kaya importante yung unilateral defense plan at the same time importante rin yung ganitong uri ng mga exercises. Baka naman kasi meron mga bumabatikos, bakit patuloy exercises ng exercise ang mga AFP, ganyan-ganyan, ayaw naman pumalag. Ibig sabihin mga tol, yung mga nagsasabi nun gusto agad nilang simulan. Kasi mga tol, once na pumalag ang AFP, once na nagpaputok sila, once na gumanti sila, pwedeng mauwi sa ganong senaryo. Yun ang iniiwasan nila. Para kanino ba yun? Para sa kanila ba yun? Dahil mga takot sila? Hindi. Para sa ating lahat yun mga tol. Hindi nyo ba nauunawaan? Sila willing silang makipagsagupaan. Tayo. Kayo. Diba? Tayong mga Pilipino, gusto ba natin yun?
Siyempre hindi, wala namang may gusto nin eh. Actually kahit sila ayaw nila pero willing sila kung sa kinakailangan. Tayo, 'di ba? ROTC nga lang nagrereklamo na yung mga kabataan eh. 'Di ba? Ayaw natin noon. At kaya ayaw nilang gumalaw mga kapatid o ayaw nilang maging marahas para maiwas ang ating bansa. Pagpasalamat natin sa kanila yon mga tol. Kaya imbis na binabatikos nyo sila, magpasalamat kayo. 'Di ba? Tuloy natin. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera o kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa, gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagit Pa 09-2025. Alam niyo mga tol, kahit ayaw natin ng mga ganitong senaryo, 'di ba, gera. Pero kailangan maging open yung kaisipan natin. Kailangan maging open-minded tayo sa ganyan. Kailangan maging bukas yung diwat kaisipan natin. Kasi kung sarado kaisipan mo mga tol, saan ka tatakbo? 'Di ba? Saan ka tatakbo? Sa tingin mo ba ililibre ka ng ticket? Ililibre ka ng pamasahe ng mga sinasamba ninyong mga opisyal, mga tol? Wala, iiwan tayo lahat ng mga yan. Binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas, kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. Iba-iba kasi yan mga tol di ba? AFP, meron niyang Navy, merong Marines, iba-ibang mga sangay mga tol. Kailangan talaga meron silang proper coordination sa bawat isa para pagdating ng mga ganitong senaryo, hindi sila watak-watak, hindi sila kalat-kalat at hindi sila sabog. Meron silang isang galaw, meron silang isang sistema, isang plano para maipagtanggol natin yung ating bansa na sinasalakay. Hindi ko sinasabing nangyayari na mga tol kaya nga merong mga ganitong senaryo Walang pinagkaiba yan mga tol. Gusto ko lang linawin sa inyo, walang pinagkaiba yan sa kumukuha ka ng insurance. 'Di ba? Kumukuha ka ng insurance, sa accident insurance, 'di ba? Lahat ng klase, walang pinagkaiba yan mga tol, 'di ba? Bakit mo kinukuha yung mga ganung mga bagay? Para pag dumating yung ganung senaryo, which is ayaw mo din naman mangyari, at least handa ka, may insurance ka. 'Di ba? Kaya nga ang kotse mga tol, 5 gulong O baka sinasabi ng iba, binilang ko kotse ko, 4 lang ang gulong. Hindi, may reserba sa likod 'yun. 'Di ba? Laging may reserba para pag na-flatan ka, which is ayaw mo rin naman mangyari dahil hassle 'yon, at least meron kang reserba. So eto naman mga kapatid, etong mga sundalo natin, binibigyan tayo ng insurance. Naghahanda sila mga tol para pag dumating yung ganong senaryo mga tol, hindi sila tulog sa pansitan. Lagi kong ine-emphasize yan mga tol para maunawaan. Nakakalungkot man pero napakarami nating mga kababayan nang hindi nauunawaan yan. Bagkos binabatikos pa nila yung AFP natin. Panay ka ng mga exercises, ayaw naman pumalag, ayaw naman lumaban. Mga tol, iniiwasan nga nilang mauwi sa ganong klaseng senaryo para sa ating lahat. 'Di ba? Paunlarin ang kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa himpapawid, karagatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Itong AJEX, tayo lang ito. It's only the Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, together with the Philippine National Police, so that makita natin yung kung saan tayo, kung ano yung hangganan ng ating depensa. Sabi ni General Brown. Kaso alam naman natin sa modern warfare mga kapatid, talagang alam mo yon, kasi yung mga kalaban mga tol, well, wag niyo nang ibilang yung nuclear kasi hindi aabot sa ganon. Biruin mo yung Russia at saka Ukraine, walang gumagamit ng ganon mga tol. Kaya wag niyo munang ibilang kasi may mga alam niya na, may mga pro doon na sinasabi bagbagsakan lang tayo ng nuclear ng China. Mga tol, walang gagamit nun, wag kayong mag-alala. Okay? Alisin muna natin yon. Pero yung mga halimbawa yung mga modern na kagamitan, yung mga mas advanced na mga technology, mas maraming jet fighter, maraming drone, dun tayo talaga kinakapos. Ulitin ko, wag niyo ibilang yung nuclear mga tol, walang gagamit niyan.
Okay? Tignan nyo na lang yung matagal ng labanan ng Israel, ng Iran, ng Russia, ng Ukraine. Walang gumagamit nun, mga tol. No? Kasi ayaw nila. Once na may gumamit sa kanilang isa, tuloy-tuloy na yan. Which is ayaw din naman mangyari ng China yon, mga tol. Kaya hindi sila gagamit yan. Pang ano lang nila yan, mga tol. Pang, kumbaga, last resort na lang talaga kung sakali magkakapit-pitan na. Mga ganon siguro. Pero sa umpisa, walang gagamit niyan. Biruin mo, Pilipinas, gagamitan agad nila ng ganon. Hindi. Nakahanda ang sandataang lakas na ipagtanggol ang ating bansa. Hindi anya nasusukat sa kagamitan lamang ang pagiging world class ng isang sandataang lakas, kundi sa kasanayan. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pagsasanay at kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Well, sabi ng AFP, hindi daw nasusukat sa mga kagamitan, kundi sa mga kasanayan. Well, in some way, in somehow, totoo naman mga kapatid, dahil kung masanay ka naman kahit anong klaseng kagamitan pa yung meron yung kalaban mo, kung masanay ka sa laban, advantage ka. Pero kung halimbawa AI na kalaban mo, yun ang mahirap. Kasi pag AI, mga tol, nakaprogram na dyan lahat ng info sa mga past na labanan, lahat yan naka-record na dyan, mga tol, yun ang mahirap. Pero sa ngayon, kulang ang mga resources ng bansa. Yun lang. Gaya ng mga barko, aircraft, sensor at fighting capabilities. Kaya patuloy na pinalalakas ang AFP sa pamamagitan ng modernization program. Gayunman, kailangan pa rin ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkagera man ay kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula sa mga kaalyado. Kailangan talaga mapalakas, mga kapatid. Alam niyo yung 30 days na yan, pag nangyari yun na yung pinakamatagal na 30 days siguro. Para sa kanila, para sa kasaysayan nila. Kasi mga kapatid, kailangan nilang tatagan, kailangan nilang tumindig. 30 days mga tol, at hindi basta-bastang laban ng bundok yan. Katulad ng mga napagdaanan nila sa bundok, mga tol, mga kalaban nila, mga rebelding nagtatago doon. Iba ang magiging labanan na to, mga tol. Diba? Paramihan na rin ang barko rito. Diba? Kasi isang barko mo, kukuyugin ka ng 10. Kung onti lang ang barko mo, pero mo kaliwat kanan, may kumakanyon sa'yo. Ganun ang tindi nun, mga tol. Tapos bila may nagliliparan pa mga fighter jet. Tapos mayroon pang submarine. Talagang kakulangan, mga kapatid. Kung labanan tao sa tao, baka pwede pa. Kasi talagang sanay dyan ang ating mga kasundaluhan. Pero pag sa dagat, mga tol, ibang usapin yun. Diba? O magpapadala tayo, for example, 5 warship, tapos ang sasalubong sa atin 20. Imagine nyo yun. O, kaliwat kanan may kumakanyon sa kanila, meron pa sa ilalim, may submarine pa, tapos napakaraming may fighter jet pa. Kaya talagang, alam niyo yun, kung kakailanganing tumagal ng 30 days, ibang diskarte. Ibang diskarte, hindi natin sila sasalubungin sa dagat kasi lugi tayo dun. Talagang lugi, mga kapatid. Sabi ng general, sa ngayon ay nasa giyera na tayo, ngunit hindi sa pamamagitan ng bala at bomba, kundi sa pamamagitan ng disinformation. Totoo, mga tol, yan yung tinatalakay natin kahapon. Coercion at encroachment sa ating exclusive economic zone. Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba. Pwede kayong magbigay ng inyong saloobin, no? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.